Iba ang nasa isip ni Abby sa isang masayang resort. Ang nasa isip niya ay ang mga water slides, mga iba't ibang pool, mga water sports at masasayang mga turistang nag-e-enjoy sa bakasyon. Ngunit wala itong lahat, kundi purong kadiliman lang ang matatagpuan sa loob ng gate, na ang tanging ilaw lamang ay ang mga apoy na kada ilang segundo ay sumisirip pataas mula sa lupa. Rinig ni Abby ang mga sigaw at ngayong malapit na siya ay mas napakinggan niyang mabuti ito. Hindi pala sigaw ng mga taong tuwang-tuwa sa resort ang kanyang naririnig, kundi ang mga sigaw ng mga taong nanghihingi ng tulong at mga taong nasasaktan. Kita ni Abby mula sa pader ang mga anino ng mga taong hinahabol ng mga aninong hindi niya kilala. Hindi niya alam kung hayop ba ang umahabol o tao, dahil ang katawan ay sa tao, ngunit ang ulo ng anino ay may dalawang sungay at ang likuran naman ay may buntot. Ayaw nang alamin pa ni Abby kung ano talaga ang mga anino sa pader, kaya itinulak niya ang gate para makalabas. Ngunit ayaw na nitong mabuksan. Pero hindi tumigil si Abing buksan ang gate dahil sa takot sa mga anino sa pader. Hinampas niya ang gate, tinadyakan at binunggo ng sariling katawan, ngunit ayaw talagang mabuksan. Hanggang sa may humawak sa balikat ni Abby para pigilan siyang buksan ang gate. Napatingin si Abby sa kamay ng umahawak sa kanya. Mapula, kulubot at mahaba ang mga kuko ng kamay na ito. Nagulat at natakot si Abby sa nakita, pero pinilit niyang tignan ang mukha ng nilalang na humawak sa kanya. Walang buhok at may dalawang mahabang sungay ang ulo nito. Walang kilay. Mapula at nanlilisik ang mga mata. Matulis at mahaba ang ilong nito. Malaki ang mga panga dahil sa punong-puno ng matutulis at mahahabang pangil ang bibig nito. Nagsalita ang nilalang. Sinabi niya kay Abby na hindi na ito makakalabas sa gate dahil masama itong tao. Dahil sa pinaghalong gulat at takot ay pinilit ni Abby na kumawala sa pagkakahawak sa kanya ng nilalang. Pagkatapos ay tumakbo siya paloob sa madilim na lugar na iyon. Hindi niya alam kung saan pupunta, basta ang mahalaga lang ay makalayo siya sa nilalang. Alam ni Abby na hinahabol siya ng nilalang kahit hindi siya tumitingin sa likod. Kaya naman mabilis na tumakbo si Abby. Ngunit dahil madilim sa lugar ay napatid siya at nadapa.